Sir, una muna siguro, dito nga po no, sa latest statement ninyo, sinasabi niyo na 7 out of 10 ang performance po na ibinibigay ninyo dito sa ating mga automated counting machines. Bakit po 7 out of 10? Ano po ba yung nakita ninyo na naging problema po sa transmission po ng mga boto? Well, yung assessment na yan, yung grade na yan, hindi lamang doon sa automated counting machine, kundi doon sa buong sistema no, ng automated election system. Unang-una, yung nakita pa rin natin yung mga problema sa automated counting machines, bagamat mas konti yung mga nai-report na problema doon sa mga automated counting machines kumpara sa 2022 elections. No? Ang pinakamalaking concern ay yung sa transmission dahil nga ang sinet na expectation sa amin nung kami ay binibrief ng COMELEC ay every 15 minutes makakatanggap kami ng election results no matapos na magsara yung ating botohan. Nagsara ang botohan ng alas 7. Siguro yung pinakamaagang transmission ay inaasahan ng mga 7:15 to 7:30 at every 15 minutes thereafter no na makakatanggap dapat kami ng election returns, yung transmitted election returns. Hindi nangyari iyon hanggang sa bago mag alas 9 ng gabi. No? Ang unang transmission na na-receive namin ay mga 8:56 in the evening. No? At ito ay binubuo ng mga 30% ng lahat ng election returns na inaasahan. No? So, dahil nga doon sa problemang iyon, yung ating grade na ibinibigay ay mga 70 no sa or 7 out of 10 na scale. Bukod doon, Mhm. may isa pang problema doon sa transmission dahil nung close to midnight na discover na may mga double entry or double election returns na naitala doon sa mga scores. Kaya nung natulog tayo, ang score na may score na yung mga halimbawa yung sa senators, no? Kinabukasan bumaba yung bilang ng mga boto, no? So yun yung tinatanong namin ngayon sa Commission on Elections, ano yung naging dahilan doon sa delayed transmission at ano yung dahilan paano nangyari yung double entry.